Hindi man lang nga po mga idol pinaporma ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa kanilang naging laro matapos nila itong maagang tambakan. At isa nga sa mga rason bakit gigil na talunin ng Warriors ang Rockets dahil mismo sa pag-trash talk sa kanila ni Tari Eason. Yes mga idol, eto na nga daw ang resulta ng pangmamaliit ng Houston Rockets sa kanila. Maging si Klay Thompson aminado na hindi niya nagustuhan ang pang-aasar na ginawa ni Tari Eason since wala rin naman nga itong ambag dahil out of the season na nga ito. Kaya pinakita lamang nga nila kung sino ang mas malakas na kupunan. Sinabi rin naman nga po ni Stephen Curry na isa rin naman nga po ang pang-aasar nito sa mga tumulong sa Warriors upang mas manggigil sila na ipinakita o ipakita ang tunay na laro. Kaya wag na wag daw talagang hamunin ng Warriors since hindi nga talaga nila ito aatrasan kahit anumang oras. Samantala, naging malaking tulong para sa Los Angeles Lakers mga idol ang pagkapanalo ng New York Knicks laban sa Sacramento Kings. Gayong dahil dito, bumaba na nga sa 0.5 game ang kalamangan sa kanila ng pang-8 na Kings sa West. At ang maganda pa dyan, magkakaroon pa nga ang Sacramento ng pangalawang game ng kanilang back-to-back bukas ng umaga laban sa number 1 team ng Eastern Conference na Boston Celtics. At kapag natalo pa dito ang Kings, tatabla na ang kanilang record sa 44 wins, 33 losses. Kaya kailangan talagang manalo bukas ang Boston Celtics. Hindi lang naman nga ika-8 seed ang kayang habulin ng Lakers, gayong may pagkakataon na rin naman sila na umabante hanggang sa ika-6 na pwesto sa West. Ngunit mangyayari lamang iyan kung magsusunod-sunod ang talo ng Phoenix Suns at New Orleans Pelicans at maipanalo ng Lakers ang lahat ng kanilang mga natitirang laro. And since nabigyan pa sila ng pagkakataon na makasigurado ng isang pwesto sa playoffs, expected na nga na i-activate muli ni LeBron James ang kanyang playoff mode sa kanilang last 5 games. Ika nga'y magiging isang LeBron show na naman ang laban ng Lakers sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, inaasahan na mas magiging agresibo si LeBron sa pag-score sa pamamagitan parati ng pagsalaksak nito sa ilalim para sa kanilang ikakapanalo. Siyempre, dito naman, dahil nga po ang Boston Celtics ang nananatiling best team sa papalapit na pagpasok ng playoffs, hindi na rin naman nila naiwasan pa na magsimulang makipagyabangan. Ika nga'y walang sino man ang kayang tumalo sa kanilang team, kaya haharapin nga po nila ang kahit sino man sa playoffs. Pero ayon naman nga po sa sinabi ng ilang mga NBA fans sa social media, kung matapang nga daw talaga ang Celtics, dapat nga nilang kalabanin sa first round ang Miami Heat na siyang naglaglag sa kanila ng nagdaang season. Pero ang tanong, pwede nga ba talagang magkatapat ang Boston Celtics at Miami Heat sa first round? Well, as of now, nasa ika-7 pwesto ang Miami Heat. Ibig sabihin, posibleng makipagsapalaran muna sa play-in ito bago sila makakuha ng pwesto sa playoffs. Ang kaso lang, para nga makatapat ng Miami ang Celtics, kailangan muna nga silang matalo sa kanilang unang game sa play-in at maipanalo ang kanilang pangalawang game kung saan makakalaban nila ang ika-9th at 10th seed. Sa madaling salita, dapat ngang gayahin muli ng Miami Heat ang nangyari sa kanila last season upang magkaroon ng tsansa na makatapat nila agad sa first round ang Boston Celtics. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.